Profit-taking tariff woes drag down Philippines tax. So lumagapak ang PSEI recently. One of the worst one-day performance niya in 2025. Ang tanong, nagbenta ka rin ba? Napabenta ka ba? Kasi mas lalo pang lumagapak. And the Philippines ready for tariff talks with US this week. So pupunta ng USA ang ating presidente in hopes maybe kasi kung kakaroon ng negotiation diyan na para sa akin dito mo talaga makikita na ang US gumagalaw yan lang talaga based sa pansariling interest. Ang tanong, ay bababa ba ni President yung ating tariff? ASEAN nations to get better tariff deal. Sabi ng USA. Pero sa galaw nila parang di naman yung nangyayari, di ba? Anyways, we'll see. And baka at the end of the tariff negotiation, may surprise, no? Baka Pilipinas yung sa mga pinamataas na tariff considering or kahit na kino-consider natin na friendship ang US. Kapag nangyari yon, nako, ano kaya isipin na mga so-called pro-Americans. And the president wants to open PH more to world to boost tourism. So yan sa mga weakest link ng ating economy ngayon. Maya sabihin ko kung bakit. And ito yung the so-called pros. Yung sentiment nila sa tariff war with US. Maya, tignan natin to. Tingnan nila mga opinions. Job creation reforms to help PH be a middle class by 2040 pa. Grabe, no? Walang tiwala sa tiwala sa Pilipinas tong mga to. So, sabi yata to ng World Bank, no? Metro Manila minimum wage hike, yung additional 50 pesos. Magte-take effect na siya by Friday. Ang tanong, nung maging epekto niyan, ating stock market or on different corporates and some news on the banking industry. Philippine banks failed to meet MSMB lending quota. Na I wouldn't be surprised kung ganyan yung mangyari. And Vatman strikes again. Savings now taxed 20%. Pero dito si Vatman. Ito yung sa tawag nito. Yung Capital Markets or part to ng yung Capital Markets Efficiency Act, blah blah blah. Na ito actually in a way parang medyo goods to sa equities market. So sobrang ingay pa rin ngayon ng gambling sector. Parang every week padami ng padami yung mga politiko na gustong banatan yung online gambling sector. However, sabi ng mga licensed online gaming operators, they believe that total ban on online gambling will do more harm than good. Narinig ko na to. Diba? Ikaw for sure narinig mo na rin to. Mamaya pag-usapan natin to. And, nagkakatotoo na yung sinasabi ko, diba? On my previous videos. If you really want to regulate the online gambling sector in the Philippines, start with influencer. Ito na nga yung ginagawa ngayon ng gobyerno. Mamaya pag-usapan natin. So first, stock market update muna tayo. So lumagapak ang PSEI. Kahapon, lumagapak siya as high as more than 2%. Then nagsettle siya around 1.89. One of the worst one-day losses na nangyari sa PSEI this year. Ang tanong, ano yung bad news? Diba? Meron bang bad news? Actually,
Ano lang, it's the same, no? Tariff jitters, blah, blah, blah. And ang sinasabi nila is ano daw, profit taking. Profit taking, may nagsasabi. Di pa nga umaangat yung PSEI, profit taking na, di ba? So kung ganyan yung mga headline, goes to show you na ano, parang alam mo yun, yung participation ng mga stock market participant sa ating stock market, Philippine stock market is a very short-term focus, no? And dahil very short-term focus sila, natural lang na ano yan, nagiging ano sila lagi, no? Fearful, ganon, pessimistic. Kaya yung mga ganito, no? I wouldn't be surprised na yung madaming funds sa Pilipinas na nag-invest on the Philippine stock market, yung mga active funds, actively managed funds. I wouldn't be surprised ang papangit ng mga ano nila performance nila. Okay. Meanwhile, kapag pupunta ka sa US market, the Fear and Greed Index, ayun no. Papunta na sila sa ano extreme greed. So habang ang Pilipinas lumalagapak, ang US market is ano di ba? Andyan yung tariff pa rin, hindi na nawala yung headline. In fact, lumalala nga siya. Pero nakabubuon na sila dun di ba? Kumbaga yung tariff news sa US is just a normal naging normal headline na siya no. So nagde-trade sila at an all-time high. Grabe. Ayan no. Okay. So ito yung year-to-date performances ng iba't ibang indices, and as you can see, lagapak pa rin ang PSEI. Hindi ko pa ito na-update So ayan, in-update ko na siya. Ang PSEI, lagapak siya ng almost negative 3%. Diba? Year to date, FM ETF, nasa green na to last time. Nasa red na naman siya, and the Philippine stock market, the worst performing index na nandito sa aking mga tinatrack. Very hopeless, no? So kung ganyan yung performance ng PSEI, I wouldn't be surprised madaming investor ngayon, no, participating on the Philippine stock market. Hopeless na rin sila, no, for the year. The US market, umaariba 6%, 9%. International and emerging, ganun pa rin, no? At a very healthy, almost 17% yung dalawa. Year to date, world index 10%. Southeast Asia, medyo pumipitik na naman siya paangat, 3.73%. And yung aking personal dividend retirement portfolio, maski medyo nag-correct siya recently, still 18.57% year to date, outperforming all of these index na tinatrack ko that you can see on your screen. Na para sa akin, yung pullback na to, temporary lang to. Madami lang madaming dinadagang mga participation or participants sa stock market natin. So yung 20% tariff, I think lang yan, di naman ganun kalakas mag-export ang Pilipinas, especially sa US, no. Kumbaga yung pag-export ng product, hindi naman yan yung talagang main growth driver ng Pilipinas. Matagal na nating problema yan. So I think in the coming quarters, no, I think maging resilient pa rin yung mga PH corporations. Therefore yung nilang earnings, I think magiging resilient pa rin. So I'm expecting na in the coming days, no, the coming weeks, unti-unti magre-rebound ulit to. Okay. Kung hindi siya mag-rebound, di okay, di ba? You should see it as an opportunity to buy on attractive opportunities. And if you want exclusive contents of my personal analysis on different stocks, my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So lilipad papuntang US this week ang ating gobyerno para may pag-negotiation, okay?
Kasi surprise din to eh. From 17%, sabi ko no last time, sabi ko, feeling ko hindi yan bababa ng 15%. Hindi na yan babalik sa 10%. Feeling ko maglalaro yan 15 to 17%. And surprisingly, ginawang, ginawang 20% ng ating friendship na USA. Ngayon may naisip ako bakit ginawa nila yon, no? Ang naisip ko is is yung ginawa ni Vatman, yung tinasan nila yung VAT on digital products, di ba? Yung mga entertainment products sa Pilipinas. Remember that? May inimpose sila doon na additional VAT. Sino ba provider ng madaming digital product na kinukonsume ng mga Pilipino? Di mga US corporations, di ba? Mga Netflix, Amazon, ganyan. Mga Disney, Steam, all of these companies, mga US corporation yan eh. Nakita yan ng US for sure, and kasama yan sa magiging negotiation. And remember, last time may headline, umalma si Donald Trump. Kasi nakita niya yung EU, Eastern Europe, nag-impose sila ng tariff on digital products ng USA. Galit na galit siya. I think yun din yung nakita niya. Kaya siguro sinagad ng US sa 20%, di ba? Yung tariff ng Pilipinas, which is similar sa tariff ng Vietnam. Can you just imagine, di ba? Yung Vietnam, ang daming nakatanim diyan na US manufacturing plants, and very close din siya sa Chinese, di ba? In short, ang daming pwedeng gawing reason ng US na gawing at 20% or more yung tariff ng Vietnam. Pero yung friendship na Pilipinas, pinantay lang nila into 20%. Hindi ba parang yon, no? Parang insulto yon, okay? Ang tanong, friendship nga ba talaga ang tingin ng US sa Pilipinas? Well, tanong mo sa mga mga may western mindset, 'di ba, na mga Pilipino. Sabi ng US, ASEAN nations magkakaroon daw ng better tariff deal. Ang tataas nga eh. Vietnam 20%, Pilipinas 20%, Singapore ata 10%, and I think di na yun magbabago. Japan, no? Galit siya ngayon sa Japan eh. Parang tinetreten niya more than 25% eh. Japan tsaka South Korea eh. So, parang ewan ko, no? Iba yung ginagawa ng US sa headline minsan or madalas. And then, ito na yung expert opinion. So, makikita nyo rito, top Philippine export market. So, kung makikita nyo ito, pinakamalaki, US, pero actually, Chinese yan. Kasi pinaghiwalay nila yung Hong Kong tsaka China eh. Pati yung Taiwan eh, pag pinagsama-sama mo yan, puro Chinese yan eh. Hong Kong, China, Taiwan. Mas malaki pa rin yung export natin sa mga Chinese. So, 5.38 billion USD. Sige, convert mo yan sa Philippine peso. Di ba? Di siya ganun ka-impactful. Okay? While yes, may mga magsasuffer, pero yung overall GDP ng Pilipinas, di gaano magkano yan. Di gaano magsasuffer. Tapos, pwede naman gumawa ng adjustment. Di ba? Yung mga export natin. Ngayon, eto yung mga advocates, no? So, meron kang pro na pumunta pa rin tayo into US, and the anti or mag-pivot na tayo, humanap na tayo ng ibang ka-trading. So sabi ng isa, FTA with the US will strengthen our trade services. Hindi nga. Hindi nga natin magandang ka-trading partner yan eh. Tsaka yung investment. Hindi nga sila nag-i-invest sa Pilipinas eh. May ginawa na bang makabuluhang investment ang US sa Pilipinas, di ba? For over the past few decades, parang wala nga eh. Sabi nung isa, it's still worth working on a trade deal with the US despite how they're treating us now. Di ba? Parang pag ako yung nakabasa, parang hindi maganda yung dating niya sa akin. Di ba? Yung isa, we need allies like the US to help defend the West Philippine Sea.
Wala yan, di yan mangingialam sa ano, West Philippines. Nang uudyok lang talaga yan, pero kapag kunyari may pumutok na ano yan, gera, di yan mangingialam. That's my personal opinion. Mangingialam yan, ano lang, magbebenta ng ano, armas, gano'n, magsusupply, bla bla bla. Kasi doon naman magaling ang US eh, di ba? And then, doon naman tayo sa mga ano, mga gusto nang mag-pivot sa US. Sabi niya, the sooner we move away from the US, the better. I agree with that. Sabi ng isa, may pag-negotiate daw with other, ano, ASEAN, ANZ dyan, which is true, di ba? Di lang naman USA yung talagang market, no? Kasi yung ibang bansa rito, for sure, nakakuha din sila ng, ano, trading pressure sa US. Therefore, magsisik na rin yan ng iba nilang ka-trading. So, pwede mong saluhin yun, okay? Sabi nung isa, hindi raw mag-agree si Donald Trump sa zero tariff, which is true. In fact, gusto niya 10% baseline. Kumbaga, obsessed si Donald Trump sa tariff. Therefore, ginagamit niya ngayon yan for pang-leverage ng USA. And FTA with the US is a long shot under MAGA thinking, which is true. Kasi ang MAGA thinking, ano yan eh, US workers first, parang gano'n, di ba? US economy first before others. Sabi nung isa, we're not selling to India. 70% of our exports still go to the US. Parang ang gulo, no? Parang dapat yata dito siya sa kabila. Anyways, ako naman, no, personal opinion ko lang is, I think, Pilipinas, kailangan na nilang, mag-pivot away from USA. Okay? And may mga export tayo sa USA na, exempted sa tariff. Okay? So, at least doon na lang mag-focus ang Pilipinas. And yung iba, mahanap na lang ng ibang market. Okay? And BBM, gusto niyo i-open up ang PH to world to boost tourism. Kasi ang tourism natin, patay siya in this administration, no? Or rather, I should say, hindi siya nag-grow. Ito yung tourist arrival ng Pilipinas that as you can see, hindi na siya makabalik pre-pandemic. In fact, yung levels niya ngayon is similar sa levels niya nung 2017, 2018. That's not good, okay? So I think para ma-open up mo yung tourism na yan, diba? Peace and order kasi ang daming headline, especially sa mga foreigner na nangyayari sa Pilipinas eh. Na parang nababasa ko nung nakarang mga headline, no? Yung mga Indiano daw, no? Mga Indians. Kung OFW ka dati, nag-abroad ka, alam mo yung Pilipino tsaka Indiano, magkaaway yan eh. Tubig tsaka mantika yan eh. So I don't think magkaka-interest yung mga yun na pumunta ng Pilipinas eh. And the Philippine banks, no? Ayaw daw nila or nag-struggle silang na-reach yung quota na mag-lend sa mga small businesses kasi nasa outlook kasi yan eh. Kung ang outlook ng mga small businesses hindi naman sila mag-grow or tingin ng mga bangko hindi naman or mahirapan mag-grow yung mga MSME na yan on the current economic environment, hindi na pautangin yan, di ba? Kasi hindi sila makakapagbayad eh. Kapag improve ulit yung economic outlook, ganyan, bumalik ulit ang Pilipinas yun na trajectory of more than 6% GDP growth per quarter, then I think siguro mas madaling magpautang sa mga MSME, di ba? Kasi hindi lahat ng MSME nagsasucceed. Madaming MSME, di ba, namamatay, na out of business. And kapag na out of business sila and may utang silang sasalo nun is yung yung mga bangko. And magkakaroon ng minimum wage hike starting on Friday na I think may mga corporations yan na magbe-benefit, di ba? Kasi ito additional buying power, di ba? Or spending power ng mga consumer. So kung yung mga corporations na mamamanage nila yung kanilang cost, ganyan, tapos nabigyan mo ng additional buying power or spending power yung mga consumer, possible na mag-drive ng revenue and profit growth. We'll have to find that out, okay?
And sabi ng World Bank, job creation ang magdadala ng Pilipinas sa pagiging middle class by 2040. Pero ano kasi yan eh. Para matiin mo yung middle class, kailangan mo dyan madaming foreign investment, di ba? Yung mga foreign investment, foreign companies, yan yung mga malalakas magpasahod eh. Ang problema, hindi nga sila dito pumupunta eh. Sa Vietnam nga eh. Kung hindi Vietnam, Indonesia tsaka Malaysia eh. Yun yung mga darling ngayon na tinataniman ng foreign investment eh. Hindi naman Pilipinas eh. So I think kailangan mo nang mapag-attract ng or mag-provide ng maganda-gandang environment ang Pilipinas para mag-thrive yung mga foreign investor or maengganyo silang mag-invest dito, di ba? And on some tax news, natanong to sa akin or na-mention to recently on my Patreon, etong savings now tax at 20%. Yung savings na to, included dito yung yung mga time deposit, yung mga interest na na-earn nyo on high yield na mga digital bank. Lahat ng yon mapapatawan ng additional tax. Ngayon, kung ordinary savings lang, wala yan ganong di ba? Magkano lang ba interest ng ordinary savings? Di ba? 0.000 something. Okay. Di mo rin mararamdaman. Kahit taxan mo ba yun ng 20%. So, ibig sabihin, parang mas maganda na lang ngayon mag-invest kesa itenga mo yung pera mo sa mga savings account. Okay? Parang ganun yung nakikita ko rito. And on some gambling news, sabi ng mga licensed operators, nagwa-warning sila on total online. Narinig ko na to guys. Gantong-ganto yung sinasabi sa Pogo dati. Ulitin ko na naman. And anong nangyari? Pre-measure ng mga politicians yung Pogo. Kasi nga yun eh. Exposure yun eh. Pangkuha yun ng sentimiento ng mga voters eh. Kaya makikita nyo ngayon sa mga headline, ang daming politiko nakikisaw-saw na sa issue ng online gambling. Nandyan na sila. Yun yung sinasabi ko pa dati pa. Gagawin tong exhibition ng mga aspiring politicians. Imagine yung number of votes na makukuha nila kapag naging successful sila na ipaban ang online gambling. Kasi sasabihin lang din ulit ng mga politicians yan, tulad lang sinabi nila nung Pogo, nung Isabong, sabihin lang din naman ulit nila. Kasi yung negative outweighs the positive benefit. Kakaroon lang nila. Hindi tapos usapan, di ba? And that's the reason why recently lumalagapak na naman ang mga ILR. Yung mga gambling stock, okay? So, ayun no. So, remember, nag-bounce back itong Plus nung mga nakaraang araw. However, lumalagapak na naman siya. Ang tanong, ginagamit ba ng Plus yung kanyang share buyback program? Malalaman natin yan. So, gumagamit siya ng share buyback pero hindi naman ganun ka-aggressive, di ba? Ang budget nila is 6 billion, di ba? Ang nagagastos pa lang nila, almost 120 million. Hindi sila aggressive na suportahan to, okay? Ang tanong, kailan sila maging aggressive? Baka pag 20. 20 or below 10, baka doon sila maging aggressive na mag-buy the dip, okay? So, hindi lang si Plus, maski si Bloom na nakiki-sentiment sa online gambling, pinapadapa din. Anyways, it is what it is. Ganyan talagang stock market, no? Ang tanong, kung ipit ka, may plano ka ba? Okay. And lastly, ito yung sinasabi ko nung mga nakaraan pa eh. Kung gusto nyong i-regulate ang online gambling, start with influencer. Okay? Ito na yung ginagawa ngayon ng DICT. Ang gambling mahirap siyang i-regulate. Pwede nilang subukan pero mahirap talaga siya, no? Ngayon, kung susubukan nila, sabi ko noon, start with influencer. Kasi sila yung may mga malalaking following. And makikita nyo sa mga to, no?
karamihan sa mga 'to mga ano, eh, ang content gaming o hindi gaming, yung mga nagpapatawa. So, yung mga ganyang klase ng content creator 'no, mga influencer kuno, ano sa tingin niyo yung audience ng mga 'yan, 'di ba? Yung mga siyempre yung mga kabataan, 'di ba? Kung hindi kabataan, yung mga walang kamalay-malay sa buhay, mga walang kamuwang-muwang, okey, mga walang magawa sa buhay, gustong ma-entertain. Tapos iimpluwensyahan mo pa sila na ano, magsugal-sugal, ganyan. Can you just imagine the amount of ano, naiimpluwensyahan nila, 'di ba, na subukan yung online gambling and wala sa pasubok-subok 'no, nasobrahan sa subok. Puro cash in, wala ng cash out. Yung lahat ng nalulong, gano'n. So, yun yung sinasabi ko, 'di ba? Ngayon, after ng influencer, ang next diyan is yung mga ano naman, yung mga media celebrities. Yung mga advertisement ng mga media celebrities, especially yung mga naglalakihan nilang mga billboard sa mga expressway. Grabe, sunod-sunod, di ba? So, tanggalin din ulit nila yon and from there, tingnan nila yung data, no? Ilan yung nabawasan, ganyan. Pati yung ano, yung mga fintech app, dapat may access ang ano eh, ang gobyerno sa ano, sa mga fintech app, ilan yung ano, yung mga nagka-cash in na mga related sa sugal, di ba? Dapat makita nila yung mga data sa mga ganon. Para talagang makita nila gaano kalala yung mga ano, nalululong, di ba? Yan sa mga ganyang online gambling.